Dok, hindi pantay ang balikat ko. May scoliosis na po ba ako? Pwede pa bang magbuhat yung anak ko? Dok, pwede pa Yes. bang mag-PE? Naaayos po ba talaga yung scoliosis with exercises? So, paano ba natin masasabing may scoliosis yung isang pasyente, Doc Harj? Ma'am, pwede po bang humingi ng PWD ID, no? For pag may scoliosis na. Scoliosis ba talaga ang dahilan ng back pain mo? Yeah. No? Once again, this is Don Sulweta. Agree. Peace be with you. Welcome to the 5th episode of GSDH Doctors Dialogues, where conversations meet care and your health takes center stage. For today's episode, setting the record straight about your curves, a scoliosis awareness talk, we open a safe and informative space to discuss scoliosis, its early signs, common misconceptions, and available treatment options. I am Dr. Maria Rani La Rosa Gaguis, a physiatrist And I'm Dr. Harjulan de Binieta, an orthopedic and spine surgeon at General Santos Doctors Hospital. Together, we are here to guide you through today's conversation, sharing expert insights on scoliosis. From early detection and diagnosis to rehabilitation, non-surgical treatment, and when surgery may be the best option. Alright, no? So, actually, scoliosis is siguro ang dami, no? Ma'am, no? Ang daming nagtatanong talaga about scoliosis. Daming dumadating din sa clinic asking about scoliosis, ranging from mild to severe, no? So, ang dami talaga silang tanong. And most of them, even on our end, siguro parang hindi tayo masyado, it's not a big deal to us. Yeah. Oo, but for patients, even those na mild lang yung scoliosis, parang distress, no? Parang cause siya ng stress, no? Ng discomfort sa families. So, siguro I'll start, no? Ma'am Rani. One question would be, Doc, hindi pantay ang balikat ko. May scoliosis na po ba ako? Yes, yan yung mga common questions no sa clinic. Actually, pag tiningnan talaga yung mga patients with scoliosis, no, hindi talaga pantay yung balikat. Pero hindi lang naman yun yung pwedeng cause, no, kung bakit hindi pantay yung balikat ng patient. Pwedeng merong deformity, ganoon, no? Ang scoliosis kasi, isa yun sa mga symptoms, no? Hindi pantay yung balikat. Pero pwedeng hindi lang balikat. Pwedeng tabingi yung ulo. Pwedeng hindi rin level yung hips nila, no? So, paano ba natin masasabing may scoliosis yung isang pasyente, Doc Harj? Di ba may definition tayo noon? Oo. Hindi lahat ng curve is masasabi nating scoliosis, right? So, yung scoliosis, tama ba, Doc Harj? Di ba may ilang degrees yun? Di ba? Pagka more than 10 degrees, chine-check kasi namin yung mga x-ray ng patient. Hindi lang kung hindi lang pantay yung shoulder or yung hips, ini-x-ray natin yung patients, no? So, may mini-measure kaming angle doon, which is the Cobb's angle. Yes, ma'am. So, yung Cobb's angle, pagka usually more than 10 degrees, doon na natin masasabi na scoliosis siya. No? Tama ba, Doc Hart? Yes, ma'am. Correct, ma'am. So, again, we get the X-ray, no, and then we do measure the angulations, no, mga angulo ng spine natin. And then, tama ho, I agree with Doktora, at least 10 degrees, no, ang definition natin of scoliosis. Anything na mas mababa sa 10 degrees ay spinal asymmetry lang, no? Hindi siya tuwid, hindi perfect straight, pero not necessarily scoliosis. True. Dok, kailan ba talaga kailangan operahan ang scoliosis? Posible pa bang makakabalik sa normal na buhay pagkatapos ng operation? That's a very important question to ask and answer, no? Yung scoliosis kasi, yung decision-making as to kung paano natin siya ginadamot, nakadepende siya sa several factors, no? So, kasama ko doon yung classification ng scoliosis. Itong scoliosis ba na to ay congenital, no? Sa kapanakan pa lang. Ibig sabihin, meron bang hindi nag-form na maayos sa buto? No? Number 2, is it neurologic? No? Ibig sabihin, parte ba siya ng isang syndrome or katulad ng mga pasyenteng may cerebral palsy, mga ganon. No? Meron din mang scoliosis na actually most common, no, na cause ng scoliosis ay idiopathic scoliosis. No? Pag sinabing idiopathic, it means no one really knows. Wala talagang may alam kung bakit nagkaroon ng scoliosis o nagkaroon ng pagbabago sa kurbada ng spine. Actually, that's the most common. And may dagdag pa na adolescent idiopathic scoliosis because yung kurbada na to ay napapansin sa mga pasyente na
adolescents, no? Yung mga nagdadalaga o nagbibinata, no? Ang desisyon kung kailangan operahan o hindi, bukod sa classification na andun din yung severity. Mild ba siya, moderate, or severe? Nabanggit namin kanina na when we start diagnosing scoliosis, it should be at least 10 degrees, no? So, we diagnose scoliosis as mild if it's 10 to 25, moderate kapag 25 to 45, and kapag pumatak siya ng 45 to 50, and anything more than that, no, we can classify that already as severe. Usually, we operate or we do surgery, no, for patients with severe scoliosis, no? So, No. going back dun sa nasabi mong causes, Doc Harj, no? Minsan may mga scoliosis na hindi talaga, well, option din yun na we do scoliosis-specific exercises, right? Pero meron talaga mga patient na minsan hindi kinakaya ng exercise na to reverse, no, the curvature. So, minsan, yun din, no, indication din siya. Tsaka I think 'di ba Doc Harj, may mga patients na sa sobrang laki ng curve nila, yung iba nahihirapan huminga, 'di ba? Yes, ha. Nahihirapan silang Doon huminga. papasok po yung complications or sequelae, no, ng not treating scoliosis appropriately. Yes, oo. Isa pang question, Ma'am Renina, na itong yung kanina ay kung posible pa bang makabalik sa normal na buhay. So, yun actually yung goal natin, no, for treating scoliosis. Actually, for all cases of scoliosis, whether it's mild, moderate, no, or severe na nangangailangan ng surgery, actually yun yung goal natin, na makabalik yung pasyente sa normal na buhay or to prevent na makaapekto sa buhay niya. Oo, improve din yung function, no? Yung magawa nila yung mga dati nilang ginagawa comfortably. And also with dignity. Kasi, di ba, Doc Harj, yung scoliosis, aside from yung effects niya sa katawan ng patient, di ba yung iba nako-conscious sila, lalo Oh, na yung yes, mga ma'am. malalaki yung curve. Tapos, di ba, most of them nade-diagnose dun sa age na, di ba, Very conscious. very conscious sila. Kasi adolescents nga po ako ni Ma'am, eh. So, they're very conscious about their appearance, how they look, Oo. about their bodies, no? So, yeah. Diba, no? May patient pa nga ako before, yung they're very emotional about it, na naiiyak sila, di ba? Pagka magpapa-check up, tapos natatakot sila. Tas, well, we try and reassure them na there's a solution, no? Scoliosis is actually very treatable. Ma'am Reni, there's another question po. Paano po ba malalaman kung back pain lang ba ito o scoliosis na pala? At another good question, no? So, yung scoliosis nga, again, meron tayong basis of diagnosing it, no? So, yun nga, katulad na napag-usapan namin ni Doc Harj kanina, we usually do physical examination, no? Chine-check up namin yung pasyente. Tapos, yun, may mga signs na. Yung pwedeng hindi pantay, no? May curvature na hindi dapat nandoon. Kasi di ba, Harj, no? Merong mga normal curvature tsaka abnormal curvature. So, yung scoliosis kasi, mahahalata mo siya from the front or from the back, no? Sa harap or sa likod ng pasyente. Yun yung abnormal curvature going to the sides. At saka, aside from that, hindi lang going to the side, umiikot din yung likod natin. So, dun natin nasasabi na scoliosis siya. And then, dun din sa pag-check sa x-ray, no? Dun natin na-diagnose yung scoliosis. Ngayon, hindi lahat naman ng scoliosis is masakit. Pwedeng early on, no, kung nagsisimula pa rin yung scoliosis natin, pwedeng hindi pa pala siya masakit. So, hindi lahat ng back pain is from scoliosis. Maraming pwedeng cause ng back pain, but scoliosis can be one of the causes. Doc Harj, ano ba ang mga common na nangyayari kapag nag-undergo ng scoliosis surgery? Ang morbid yata, ma'am, no? Parang Kailangan, nakakatakot oo nga. i-describe. But because it's surgery, sige, so, for a brief background na lang ng nangyayari, no? So, humihiwa kami sa likod. Sa likod, no, ang hiwa. Isang mahabang hiwa, no? Depende syempre kung gaano kalaki yung kurbado at kung saan yung gagawing operasyon. Tapos, naglalagay kami ng mga instrumento. Doon ho pumapasok yung bakal, no? Mga screws, no? At rods na tinatawag. Nilalagay ho namin yung mga screws dun sa
spine ng pasyente. Tapos pagkatapos mailagay, kino-correct na ho yung kurbado, no? So kino-correct yung kurbado, pero kailangan maintindihan ng mga pasyente, no? Hindi natin goal dito actually yung perfect straight na spine. Because people might think surgery wasn't successful because may kurbado pa rin, may naiwan pa rin. So actually, ang goal ho natin is not a perfect straight spine, no? But level shoulders and hips. Yun lang yung goal natin regardless kung anong maiwan din sa kurbado ng spine. Yes. Tapos, finufuse na ho yun. Actually, before isa na, finufuse ho yun para ang gusto ho natin, hindi na bumanaw, no, yung spine. So, yun ho yung rough na description ko. Ano nangyayari during the surgery. It sounds very morbid, no? And if you look at the videos, it also looks scary, no? Pero Pero syempre, hindi lahat kasi ng doctors can do that surgery. So, specialized na surgeon ang gumagawa ng mga ganoong surgery. Katulad ni Doc Harj, no? no, So, syempre, dahil si Doc Harj ay nag-train, no, to do these surgeries, I think mababawasan yung kaba ng mga pasyente natin na they're in your care, na you have trained for this, right? yes, ma'am. So, ang priority pa rin natin actually is patient safety. You know, this is without saying na yung mga opera walang risk. Meron talaga yan, no? Kaya lang, syempre, with the right people around, no, the staff, the surgeon, the anesthesia, the entire team ho, working on the scoliosis, no, our priority really is safety, no? So, marami ho tayo. Nagsisimula ho ang safety ng opera sa preparasyon. No, heavily on the preparation, planning on what to do, planning on ano yung magre-ready pa tayo ng dugo, which we do, no, during the before the surgery, nagre-ready tayo ng mga dugo. At saka syempre, antibiotics, no, and meron din tayong tinatawag na neuromonitor, ma'am, nakakabit ng marami ho sa katawan ng pasyente para na monitor natin kung yung kuryente galing sa mga ugat ay intact pa rin, okay pa rin during the surgery. Those are the things that make our surgery safe, no, and smooth during the procedure. Parang may tanong pa yata para sa'yo, ma'am. Ikaw naman Meron daw, pa? ma'am. Oo. Pwede pa po bang mag-gym, sumayaw, at maglaro ng sports kahit may scoliosis? This is a very good question, no? Yes, definitely. Pwede pang gawin yung mga ganitong activities. Usually, yung mga tanong nila, Doc, pwede pa bang magbuhat yung anak ko? Doc, pwede pa bang mag-PE? Oo, Or ma'am. hihingi sila ng excuse letter na, Doc, kasi nga, di ba may scoliosis? Bawal na mag-PE yung anak ko. No, it's not the case, no? Pwede pa rin sila mag-engage in these physical activities without fear. Pero may ganun may a caveat to that. 'Di ba we do also therapy for scoliosis. So bibigyan natin ng mga specialized exercises yung mga patients, no? To help correct yung mga curvature na abnormal. So even though they might engage in sports, kailangan bigyan din ng mga patients with scoliosis ng time na tapusin or gawin yung exercises nila, no? Kailangan i-balance. Kailangan isa sa priority nila yung gawin pa yung exercises to correct the curve. 'Di ba Doc Harj, no, after operation, no, yung patients with scoliosis, may mga bawal sa kanila, right? After operation. So, yung mga, I think, contact sports, Contact no? sports, ma'am, are essentially mga high-energy sports, no? Syempre, hindi muna, no? Because, na-mention ko kanina sa surgery natin, we want fusion. We want to wait na magsugpong muna yung mga buto, mag-fuse muna yung mga buto before natin i-engage sa mga high-strenuous activities para ho hindi maapektuhan yung inoperahan natin, no? So, yung mga risk na pagkabali ng bakal dahil sa sobrang paggalaw or aksidente, no? At syempre, yung non-union or hindi pagsugpong ng mga buto dahil hindi nga ho tayo nakapag-create ng environment kung saan ma-facilitate yung pagsugpong ng buto, you know? But also, ma'am, you've mentioned kanina na yung mga exercises for scoliosis, may follow-through question tayo. Yes. Naaayos ho ba talaga yung scoliosis with exercises? Yes. Maraming scoliosis patients na tayo na na-improve yung curvature, no? Although, merong mga curves na resistant talaga. Especially dun sa, di ba na-mention natin before, yung mga neurologic cases, no? Sadly, a lot of them, napakalaki ng curve and
very rigid na. So, a lot of them will have to undergo surgery. Iba naman, yon may mga resistant na cases or very rigid na. Yes, Yun ma'am. yun doon, minsan nagfe-fail, sadly. Ma'am, in relation also to yung magandang question kasi yun yung Oo. mag-gym, sumayaw, maglaro ng sports. Yes, and then siguro idagdag na rin natin dun yung occupation later on kung makakapagtrabaho pa ba. No, in relation to that, no, marami kasi sa mga pasyente, ang concern din nila ay, ma'am, pwede po ba humingi ng PWD ID, no, for pag may scoliosis na. Oh, well, nagbibigay tayo ng PWD ID for persons with disability. Scoliosis is not necessarily a disability. Ang mga patients na may scoliosis ay kaya pa rin makapag-aral, kaya pa rin nila gawin yung mga regular activities, kaya pa rin nila makapagtrabaho. But of course, 'di ba, after surgery, I think they need to recover. We can probably issue a temporary one. Oo. PWD Oo, dahil of course they will need some time to recover. PWD ID as defined, no? Yeah. Persons with disability, yung kakulangan or kulangan na kakayahan ng isang tao na makapag-participate sa community, no? Ibig sabihin paggawa ng trabaho at pag-engage sa mga activities in the community, no? Hindi automatic 'yon. Na pag meron kang scoliosis, especially those with mild moderate scoliosis, no? Ito. Hindi automatic 'yon na unable ka na to do the things that you want to do or hindi ka na capable of doing your work, no? Kasi sinasabi nila, may scoliosis ako, masakit ang likod ko. Hindi ako makakapagtrabaho, may disability ako. But then again, scoliosis ba talaga ang dahilan ng back pain mo? Yeah. No? No? Kasi nga, maraming dahilan ang back pain, no? And yun yung conclusion doon. Yes. In short, let's not abuse the PWD Correct. ID. Correct, ma'am. Yeah. Agree. Ano po ba ang mangyayari kung hindi naoperahan agad ang severe scoliosis, Doc Harj? So yun na yun. Doon na papasok, no, yung mga komplikasyon na nabanggit namin kanina. Severe scoliosis, no, meron talaga siyang mga komplikasyon, consequences, no, unfortunately. If hindi natin siya matreat o hindi maoperahan yung isang taong may severe scoliosis, the potential na mag-progress o lumala pa yung kurbado niya, naandoon siya, no? At kapag lumala kasi siya at hindi natin siya na-address, no, yung mga malalaking kurbado, katulad ng sabihin natin, umabot siya ng 70 to 80 degrees. Mind you, ang definition ay at least 45 to 50 degrees para maklasify na severe scoliosis. Pag severe scoliosis, pwede siyang lumala. At kapag umabot siya ng sabihin natin mga 70 to 80 degrees, no, iba nga 100 degrees, no, or more, no, pwedeng doon mas-set in yung mga complications like pulmonary complications. Dahil restricted na talaga yung lungs from expanding, no? Hindi na siya nakakapag-expand. Mag-function, no? yes. No? So, number one, nahihirapang huminga, no? So, mabilis sinalim, mabilis hapuin, yung mga regular na activities na kaya natin gawin before, no? Hinihingal na tayo ng mabilis, no? Very vital pa naman yung lungs. Yes. Tapos, kapag naman nagsimula na restricted yung lungs from expanding, pag hindi siya nag-expand, tumataas ang presyon ng lungs. Kapag tumataas ang presyon ng lungs, sumusunod yung pag-effort ng puso, no? Oo, sa pagtibok. Yes, no? Tama, kasi lahat ng organs natin are connected, Yes, 'di ba? Yung oo. function ng isa is connected dun sa other organ. Yes. So kapag nagtatrabaho ng husto yung puso, dahil mataas na ang presyon ng lungs natin or ng baga, doon nagkakaroon ng heart failure, no? Nag-feel ang heart ko, no? So, isa din yung mga sa mga bagay na ayaw natin. Syempre, yun yung end na malala talaga at ayaw And ayaw natin mangyari sa patient. At dahil sa mga komplikasyon na yun, actually, ma'am, pwede ring ma-decrease or mabawasan yung life expectancy ng isang taong may severe scoliosis. Quality of life, quality 'di ba? of life Yung mga also. simple things na kaya nilang gawin before, hirap na sila gawin. Scoliosis nga is an abnormal curve. So hindi lang lungs ang pwedeng ma-restrict. Lahat ng organs, no, na madadaanan, no, ng curvature, pwedeng maipit. For example, hindi lang lungs ang pwedeng maipit. Pwede rin maipit yung daanan natin ng pagkain, no? May mga patients with scoliosis ang nahihirapan silang makalunok.
because of the severe curvature. Yung pagkaipit, nagko-cause din siya ng pain, Yes, no? ma'am. Mm. So, syempre, paano natin iti-treat? Initially, magbibigay tayo medications, magte-therapy. It's very costly and very stressful for the patient to treat yung pain, Mm. 'di ba? Versus yung nakita natin early and then na-treat early, we could have prevented yung pain na yon and prevented yung mga sacrifice, no, na kailangang i-get through ng patient. Aside from the pain, ma'am? the compression, Cosmetic. ay No? tama. Cosmetic. No, kasi It's a deformity. yes, it's a deformity at yung mga sabihin natin mga severe scoliosis, talagang malaki yun, no? Yes. Siguro sa atin, especially sa panahon ngayon, ma'am, no, where people are a little bit more accepting, no, sa mga, and also more aware, no, sa mga persons with disabilities. Madalang na lang yung mga discrimination, no? Tapos mas conscious na rin tayo sa kung paano tayo dapat nakikipagsalamuha sa mga persons with disability. Kahit gano'n yung community natin ngayon na malaki na rin or malayo na rin yung nabot natin. Para sa mga pasyente, iba pa rin talaga yung pinagdadaanan nila, no? So, nandun pa rin talaga yung pagiging conscious sa appearance, no? Kasi yung kurbado, siguro kahit naman tanggap tayo ng community, para dun sa internal, no, na pinagdadaanan, sila mismo, they want something better for themselves, no? Nakaka-conscious pa rin siya. Yeah, I had this patient before, parang naging withdrawn siya. Kasi nga parang masyado niyang dinibdib yung pagkakaroon niya ng scoliosis kasi nga teenager Yes, ma'am. 'di ba? So parang nagkakaroon sila ng depression Yes, ma'am. or they try and withdraw kasi nga feeling nila meron na silang grabe na condition which is very treatable naman, no? Napapansin ko rin talaga dun sa mga may severe scoliosis na naoperahan, ang laki rin talaga ng change, ma'am, no? At hindi lang siya kurbado, hindi nagtatapos sa pag-correct ng kurbado yung pagbabago na meron sa pasyente. Nagla-lighten up yung pasyente, mas masayahin, mas nagsasmile, mas nakakausap, mas interactive sa ibang tao. So I think, hindi lang siya nag-i-end sa pag-correct ng curvature, but yung impact sa buhay ng tao at sa self-esteem niya, sa confidence niya, malaking bagay. Bakit nga ba maraming tao ang natatakot magpa-opera ng scoliosis? I'm sure, ma'am, maraming pasyenteng dumadating sa inyo for rehab, delaying surgery, no? Because they want to try lang muna natin ng rehab, try lang muna natin ng physical therapy because hoping that it will work, no? So, ano ba yung takot ng mga pasyente, ma'am, sa pagpapa-opera? Napansin ko, no, with patients, they want to try muna yung conservative approach. And syempre, we give them that, no? Pero syempre, at a certain point, like some very rigid curves, we already advise. Lalo na pagka may symptoms na, Yes, ma'am. right? Ano ba yung mga symptoms na yun, ma'am? Yung nahihirapan na huminga. Hirap huminga. Nagbabago na yung function, Yes, di ma'am. ba? May naiipit na ugat. So, nagkakaroon ng kuryente. Pain. Yes, intractable pain. Yung mga kuryente sa mga paa, sa likod. Tapos, Weakness. Yun. Yes. Yun, ma'am, no? Di ba? Kasi nga, dahil very sensitive structure kaya ang pinoprotektahan ng spine, di ba? So, yun, isa sa important structure na yun is yung spinal cord and the roots coming out, yung mga maliliit na ugat, no, galing sa likod. So, Ako naman, ma'am, as a surgeon, hindi ko rin yan i-sugarcoat, no? Hindi tayo magsisinungaling sa pasyente na sasabihin natin, this is perfectly safe, wala akong mangyayari, no? I think that's a very dangerous thing to say. may risk palagi, Yes, di ba, ma'am. Doc Oo. Harj? Kung natatakot, bakit pa natin ino-offer ang pagpapa-opera, no? Because in every surgery, lagi ho nating tinitimbang dyan yung risk and benefits, no? So, kung mas matimbang yung risk, definitely hindi tayo mag-o-opera. Pero if we think that mas matimbang, no, o mas mabigat ang benepisyo para sa pasyente, papasok na po doon yung prevention ng mga complications katulad ng heart failure, no, restrictive lung disease, no. Tapos nakakaapekto na ba sa quality of life ng pasyente, sa self-esteem, sa confidence, no? If we think that we can help the patient and if we think that the benefit would outweigh the risk, no? Why not? Why not? No? I think it's worth it, no? We think it's worth it, but also kailangan it's a shared decision.
no? Tama. It's a shared decision between the family, the patient, and the surgical team, no? Kasi kailangan lahat tayo naiintindihan yung risk at lahat rin tayo tanggap yung risk at lahat rin tayo naiintindihan na kaya natin siya gagawin dahil I think ito yung magiging magandang outcome para sa patient. Tama. Oo. Yeah. And the fact na we're here naman to support the patient, right? We're here in their recovery, no? Yung getting back to their original strength, no? And function. So, both Doc Harj and I, we assess the patient, di ba? Tapos, we identify the goals together with the patient and the family. Di ba? It takes a certain patient, a certain condition, no? Before a patient needs to undergo surgery. So, winiweigh nga natin yun, like what Dr. Harj says, no? So, yeah. So, we're at the last part already of our segment, ma'am. No? So, as a rehab specialist, ma'am, what's your last message to our patients po and the families? Siguro it's really to reassure, no, our patients na scoliosis is a very treatable condition, 'di ba? Hindi kailangang matakot when you have scoliosis. We're here, no, to help you correct or to treat the condition. Tapos 'di ba hindi naman lahat ng scoliosis is inooperahan, 'di ba? Wag ko kayong matakot kay Doc Harj. Karamihan, Oo. ma'am, hindi inoperahan. Yes, may mga indications, no, for the surgery. And more often than not, we try din muna yung conservative treatment, Doc Harj, no. Pero ang kagandahan din is we're so happy na here in Jensen, we already have Doc Harj, 'di ba? Who can help us. Malaking bagay 'yon, malaking comfort, no, sa community na we in Jensen are capable to deliver complete treatment, no? Capable naman tayo. Oo, for our patients. So, scoliosis, although it's very common, it has complications, kaya natin yan i-treat together. So, wag po kayong matakot sa hospital, wag po kayong matakot na magpa-check up. Wag tayong matakot kay Doc Harj. He is a very good orthopedic spine surgeon. Ilang years before he has achieved his specialization, and he's very kind. Nabenta ako dito. Oo, he's very kind. Nabenta ako. Punta mo na kayo ka, ma'am. Oo. Hindi, but no, he's very kind, he's very nice, no? So, we're both here, Yeah. no, to help you in your scoliosis journey. So, yeah, feel free to visit us anytime at Doctor's Hospital for a consultation. Diba, Yes, Doc ma'am. Harj? No? Ako, ma'am, siguro ang last message ko sa patients and families, ma'am. Tama ka, ma'am. Huwag ka matakot. Regardless mo sa akin, sa ibang ortho, sa rehab specialist natin, no? Kasi very, very important dito early diagnosis. Yes. Early diagnosis pa rin. Kasi kung kaya nating i-prevent na umabot siya ng severe, para hindi tayo umabot sa opera, para hindi nyo ako makita. Oo. Yes, ma'am. Totoo, no? Kung kaya natin gawin yon na hindi natin kailangan umabot sa ganung punto, which is very possible, ma'am. No? Which is very possible. Magpa-check up po tayo ng maaga. No? Kasi anyway, opinion lang naman ho ito. Usap-usap lang ho ito. At kung ano man yung tingin namin na makakabuti para sa bata at sa mga pasyente, sasabihin lang ho namin yun. Yung pagtanggap ng mga suggestion ho namin, nasa sa inyo ho yun. Yes. No? So, kung kaya ho natin masolusyonan ito ng maaga, mas maganda. Tsaka very good na magpa-consult. Hindi yung makikinig lang tayo saan ba? Sa media, sa internet. Social media, in a way, ma'am, no? Right? A lot of them Oo. are informative, but also a lot of them would lack the proper information. Kailangan salain, no? At yung pagsala na yun, I think, doon tayo makakatulong, ma'am. Diba? Yeah. Once again, this is Dr. Rani La Rosa. And this is Dr. Harjulan de Binieta, Here for you on your scoliosis journey.